So ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay sa aklat po ng Psalms. So particularly po sa Psalms 23. So yung Psalms 23 po marahil po no, marami po sa atin ang nakakaalam o even memorized no itong Psalms 23 kasi napakaganda po talaga nitong Psalms na ito. Alam niyo po sa aming pong bahay, meron po kaming yung pong cross stitch no na naka-frame na yung may salamin tas may frame. Yung po ay galing po yun sa bahay nung aking mga biyenan sa De La Costa nung sila doon pa nakatira at nung sila lumipat na at hindi na nila yun dinala doon sa Bicol. Iniiwan na lang nila yun doon sa bahay namin. So yun po ay naka-display doon sa aming salas yung Psalms 23 na cross stitch na naka-frame. So, napakagandang Psalms po ito, no? Itong awit ni David, no? Itong Psalms 23. So, hayaan niyo po ako na basahin ko itong maikling introduction galing sa ESV Study Bible Notes about Psalms 23. So, sabi po rito sa ESV Study Bible Notes, this hymn is usually classified as a psalm of confidence in the Lord's care. No? So, ito po ay hymn ni David, no? Na nagpapakita ng kanyang titiwala, no, yung lubos na confidence sa Panginoon, no, na meron siyang pinakadalawang main na pinapakita dun sa kanyang hymn na ang una ay yung ang Panginoon bilang kanyang pastol o the Lord as his shepherd who cares for the sheep, no. Alam po natin, no, si David, no, bago po siya tinawag ng Panginoon bilang maging hari, ay siya po ay pastol, no, nagpapastol po siya ng mga tupa, kaya talagang nakaka-relate po siya dito at alam na alam niya kung ano ang isang pastol. And then yung pangalawang verses, yung pangalawang main na pinapakita po rito, so yung kanina po, yung sa verses 1 to 4 po yun, na ang Panginoon ng kanyang pastol, and then ang Panginoon as the host who cares for His guests, yun po yung verses 5 to 6. So ito pong ating pag-aaralan sa Psalms, ay ginawa ko po itong series, habang ito po ay binubulay-bulay ko at pinag-aaralan, naisip ko po na gawin kong series ito. Although ito po ay maikli lamang kung inyong makikita, 6 na verses lamang po ito. Ngunit ang dami po nating makikitang mga gems na makikita natin dito na talagang napakayaman ito sa katotohanan ng salita ng Diyos at marami tayo pong matututunan dito. So, ginawa ko po itong 3 series. So, ito pong unang pag-aaralan natin ngayong hapon is yung ating part 1 muna nung series natin. So, ang title po pala ng ating series, no, ito po ay pinamagatan ko na The Believer's Confidence. So, yun po yung title ng series natin sa Psalms 23, The Believer's Confidence, no? And ang ating pong message nung ating series, no, ay ito po, the ultimate source of the believer's confidence in this present life and in the eternity to come is God alone, by His grace alone, through faith in His Son alone. So, yun po ang ating message, no? Yung pong pinaka-source ng ating confidence, no? Dito sa buhay na ito, hanggang sa pangwalang hanggan, ay walang iba kundi nagmumula sa ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. At ito ay inilalapat sa atin ng Banal na Espiritu sa pananampalataya sa Kanyang anak na Jesucristo. So, yun po. So, gaya po ng nabanggit ko po, no? So, ngayon pong hapon ay ang ating pag-aaralan ay yung part 1, which is we will focus on verses 1 to 3. So, yun po yung ating focus text, no? Yung verses 1 to 3. So, hayaan niyo po ako na basahin ko muli ang verse 1 ng Psalms 23. Ang aking pong gagamiting Bible ay English at ito po ay ESV translation. So ito po sinasabi ng salita ng Diyos sa Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. So nakita po natin, no, yung declaration ni David, no, na napaka strong or boastful, no, yung pagmamalaki niya na dineclare niya na ang Diyos ang kanyang pastol. So, bago po pala yung tayo mag-umpisa, nais ko munang ibigay muna yung ating mga pointers, no, para dito sa part 1.
So ang title po ng part 1 natin, Believers Being Ruled and Sustained by God. Believers being ruled and sustained by God. So yun po yung makikita natin sa ating pag-aaralan na focus text na verses 1 to 3. So para po sa ating mga pointers, meron po tayong 3 pointers na ating pag-aaralan ngayong hapon. Ang una po ay David's boastful declaration of his relationship with God. Yun po yung binasa natin, yung verse 1. David's boastful declaration of his relationship with God. And second pointer po natin o pointers is God is the ultimate source of rest for our souls. Ang Diyos ang siyang pinakapangunahing pinagmumula ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. God is the ultimate source of rest for our souls. At yung pong pangatlo at panghuling pointers natin is God is the ultimate restorer of our souls, which is makita po natin yung sa verses 2 and 3 ng ating focus text. So, yun po. So, pag-aralan po natin yung unang pointers natin, no? Yung pong David's boastful declaration of his relationship with God. So, sabi ko nga po, gaya po nabanggit ko kanina, ito po ay napaka boastful na declaration na sabihin ni David na ang Diyos mismo ang kanyang pastol. No? 'Di ba? Parang talagang nandun yung kanyang pagmamalaki, na pinagmamalaki niya ang Diyos na siya ang nangunguna sa kanyang buhay. So, ano po ba yung sinabi rito na shepherd? No? Alam naman natin, shepherd, pastol. Pero sa ating po pag-aaral, no, tinignan po natin yung Hebrew word na ginamit dito, yung word na raja. At alam naman po natin na ang Psalms na ito is, yung pong mga ginagamit ni David dito, kung paano niya isulat ito, is more on figuratively yung kanyang mga ginagamit, no? Ibig sabihin po, hindi po talaga, literal, no? Ibig sabihin, kagaya nito, sabi rito, the Lord is my shepherd. Alam naman natin, ang Diyos ay espiritu, hindi naman siya tao na bilang pastor. So, yun po yung ibig ko sabihin dito, no? Ito po ay figuratively used, no? Yung word na raja. So, ano po yung sinasabi dito o dito sa Vine's dictionary ng Hebrew, no? Sabi po rito, this is used, this verb represents a leader's or a ruler's relationship to his people. So, eto pong pagkakagamit dito ni David nung kanya sinulat itong salmo na ito, pinapakita niya yung relationship niya sa ating Panginoon bilang kanyang shepherd o bilang nagro-rule sa kanyang buhay o bilang naglilid sa kanyang buhay. So, basahin po natin yung, ako na lang po magbabasa, no? Pakinggan nyo na lang. Pero okay lang din naman po, nasusunod kayo, no? Sa 2 Samuel 5, verse 2. So, para lang makita po natin, no? Yung context po nung to shepherd dito, no? 2 Samuel chapter 5, verse 2. Sabi po rito, in times past, when Saul was king over us, it was you who led out and brought in Israel. And the Lord said to you, you shall be shepherd of my people Israel, and you shall be prince over Israel. So nakita natin, ito po yung sinasabi ng mga Israelites, no? Sabi rito ng mga Israelites, in times past when Saul was king, nung daw pong si Haring Saul pa yung hari sa kanila, sabi nila, si David daw, it was you, yung you dito si David, who led out and brought in Israel. And the Lord said to you, you shall be shepherd of my people Israel. Nakita natin, sinasabi ng salita ng Diyos dito sa 2 Samuel verse 5, chapter 5 verse 2, na ikaw yung shepherd ng aking bayan. Irurule mo yung aking bayan. 'Di ba? Ikaw ang magiging leader nitong bayan ko. So yun po yung pagkagamit dito sa ating pinag-aaralan sa Psalms 23 na pinapakita ni David na ang Diyos ang kanyang ruler and leader ng kanyang buhay. So balik po tayo sa ating focus text. So ano pa sinasabi dito? Also, this verb is used figuratively in the sense to provide with nourishment or to enliven. So part din ng paglilid o pag-rule ng isang shepherd is yung, siyempre, yung pagbibigay ng
nourishment o yung pag-aalaga dun sa kanyang mga tupa. Alam po ninyo, habang pinag-aaralan ko po itong ating text sa pinag-aaralan, no, nag-research po ako about tungkol sa mga tupa at sa mga pastol. Na meron po palang tinatawag na shepherd at meron din tinatawag na sheep herder. No, ano pong pinakaiba ng shepherd sa sheep herder? Yung pong shepherd is konti lang yung inaalagaan niya mga sheep. Kasi talagang nililid niya yung mga sheep, kilala niya yung mga sheep, siya yung nangunguna sa mga sheep. Yung shepherd, he makes sure na yung kanyang mga tupa ay nasa tamang direksyon. Alam nila kung saan pupunta yung mga greener pastures, yung mga tubig na malinis, no? Yun namang isa, yung sheep herder, ito yung nagpaparami ng mga tupa. So usually, ang sheep herder nasa likod po siya. Kasi inaano niya yung mga tupa eh. Kumbaga, pagka yung ilalagay niya na doon sa parang lugar nila kung saan sila parang yung fence na parang kulungan nila. So, inaano niya, parang tinataboy niya papunta doon, kaya siya nasa likod. Pero ito po mga shepherd, yung mga talaga nag-shepherd ng mga tupa, nasa harap po sila, nangunguna sila. Leader po sila nung mga tupa na kanilang inaalagaan. So, according po dito sa nabasa ko sa article na ito, actually, mga nag-aalaga po talaga sila ng hayop eh, kaya mukhang reliable naman yung sinasabi. Kasi po, no, pagka kayo ay nag-aalaga nito, so ang pangunahing hanap buhay ninyo, yung skin, o yung talaga na sheep skin, no? Yung po yung inyong kinukuha doon eh, bukod po doon sa parang gatas ng sheep. Ang pangunahin po kasi na parang produkto nito ay yung sheep skin. At ito pong mga tupa, no, na inaalagaan ng shepherd, ay mas makapal po yung kanilang yung sheepskin nila. And therefore po, siyempre kung kayo naghahanap buhay ng ganon, mas malaki yung yield sa inyo. So nakita po natin, no, na yun po yung kaibahan na ang shepherd nagro-rule talaga. And si David, talagang sa buhay niya, sinasabi niya na ang Panginoon nagro-rule sa kanya. Kaya talagang napaka-bold statement niya, boastful statement yung sinabi niya rito eh, na ang Diyos ang nangunguna sa kanya eh. So, magpatuloy po tayo, no? So, sabi naman po dito, again, sa verse 1 pa rin, magpatuloy po tayo. Sabi rito, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, yung ating pong pangalawang subpoint under point number 1 is the Lord as His great provider. So, si David, no, ina-acknowledge na ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng lahat niyang kanyang pangangailangan. Kaya sabi rito, I shall not want eh. So, yung want po, no, tingnan din po natin yung Hebrew word na ginamit dito, yung Hebrew word na haser. No? Sabi rito, which means to lack what one needs. So, ibig sabihin ng want, yung nagkukulang ka, yung hindi na-provide yung kailangan mo, nahihirapan ka o aligaga ka, yun yung want, yung medyo na-anxious ka na namumroblema ka na sa buhay mo. Kaya sabi rito, to lack what one's needs. So yun po yung pagkagamit dito. Ngayon na sinabi rito, I shall not want. So hindi ako magkukulang. Kahit anong mangyari, hindi ako pagkukulangin ng Diyos dahil siya ang aking pastol. Yun yung sinasabi ni David dito sa verse 1. Hayaan nyo pong basahin ko yung itong sinulat ni Spurgeon, no, sa kanyang libro o sa kanyang commentary about sa Psalms. Ang sabi po ni Spurgeon dito, since the Lord is my shepherd, He is able to supply my needs, and He is certainly willing to do so. Bakit daw po? For His heart is full of love, and therefore I shall not want. So, nakita po natin, di ba? So, sinasabi ni Spurgeon na dahil lang Diyos ang aking pastol, no? Siguro nung siya ay nagme-meditate dito sa verse 1 na ito, He is able to supply my needs. No? Bakit daw po? Dahil ang Diyos, ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. No? Kaya ito ginagawa ng Diyos sa isang mananampalataya na kanyang inibig, kanyang iniligtas, ay dahil sa pag-ibig niya. Na wala siyang nakita sa taong yon para kanyang ibigin and yet inibig niya. So nakita natin, yun yung grace
na lagi nating naririnig po sa pulpito na ito na ipinangangaral. So, tingnan po natin yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, no, sa Matthew 6 verse 25, no. Nung siya po ay nangaral about sa pagiging anxious, no, about sa buhay na ito. Ang sabi ng Panginoong Hesus, Matthew 6:25, "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing?" So, nakita niyo po, no, mismo ang Panginoong Hesukristo, no, nung siya ay nangangaral, sinabi niya, huwag kayong maging anxious sa inyong buhay. So, ganito rin yung resolve ni David, no, na nung Old Testament pa lang, wala pa ang Panginoong Hesukristo, no, yung hindi pa po i-incarnate ang ating Diyos, no? Pero nakita na kagad ni David yung kanyang theology, nakita niya na yun din yung tinuturo ng Panginoong Hesus, na hindi ka dapat mag-alala sa buhay na ito, sapagkat kung ikaw ay talagang may tunay na relasyon sa Panginoon, no, bilang Diyos mo, bilang ruler ng buhay mo, bilang naglilid sa buhay mo, no, hindi yung sarili mo ang nasusunod sa iyo, hindi ka magkukulang, no? Hindi ka magkukulang. Yun po ang sinasabi ng Psalms 23, no? Na kung ang Diyos ang ating pastol, hindi po tayo magkukulang. Ngayon, hindi po ibig sabihin nito, no, na materially lang, physically lang, no? Kasi si David po, marami po siyang mga paghihirap sa buhay niya, eh. Kung babasahin po natin yung mga aklat tungkol sa Kings, no, sa 1st and 2nd Samuel, dito sa Psalms, no, nakita natin yung pighati niya, yung kanyang pag-iyak sa Panginoon, yung mga distressful na situation sa kanyang buhay. So, hindi po ibig sabihin, no, na sinabi dito na I shall not want, parati tayong maalwan yung buhay natin dito sa mundong ito. Alam po natin na dahil sa kasalanan, ang epekto po nito ay, ano po, di ba? Kamatayan. At lahat po ng kapigatian dito sa mundong ito, nung ito po ay na-subject sa kasalanan, sa pagbagsak po ng ating, masasabi na ating mga ninuno na si Eva at si Adan, ito po ay isinubject ng Diyos sa corruption dahil po sa kasalanan. So, yun po yung ating unang pointers dun po sa ating series ngayon na part 1 na nakita natin, no? Ang Diyos bilang pastol ni David, siya ang nagro-rule sa kanya at siya ang nagpo-provide ng lahat niyang pangangailangan, no? So, tandaan niyo po, no, ang Diyos po ang nakakaalam ng ating pangangailangan. Maaring tayo, naiisip natin, ito kailangan ko to eh. Pero mas alam po ng Diyos ang kailangan nyo at ang para sa inyo. Hindi po yung gusto lang natin parate, dapat po yung kalooban po ng Diyos, dun po tayo nakatingin. Na yung kalooban ng Diyos, na alam natin na yung po ay mabuti, yung po yung pangangailangan natin, yung po yung ipoprovide ng Panginoon sa atin. So, minsan po, may mga pinagpe-pray siguro tayo, hindi nangyayari sa buhay natin, wag po tayong malungkot doon, no? Alam po natin na mas alam ng Diyos yung kailangan natin kaysa sarili natin. Tandaan po natin po iyon. So, ngayon po, nakita natin yung boastful declaration ni David na about his relationship with God. Ngayon naman po, sa second pointers po natin, ang makikita po naman natin dito, ang focus verse naman natin ay ang verse 2, which is God is the ultimate source of rest for our souls. God is the ultimate source of rest for our souls, verse 2. So, hayaan niyo po na basahin ko po ang verse 2 ng Psalms 23. Ang sabi po rito, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. So again, dito po sa ating second pointers, no? Meron lamang po tayong isang subpoint dito sa verse 2, no? Ang ating pong subpoint rito is true rest can only be found in God. True rest can only be found in God. So, tingnan po natin, no? Sabi rito, He makes me lie down. Binasa ko po ito, no, yung word na ginamit dito do sa lie down, yung down, na ang Hebrew word po ay yung rabas, no, o rabas, which means to crouch on all four legs folded,
like a recumbent animal, it denotes restful and peaceful state or condition. So dahil po si David, no, siya po ay pastol, no, alam niya inaalagaan niya yung mga tupa eh. So nakikita niya, ino-observe niya yung mga tupa physically. Na pag kumakain yung mga tupa, dumadapa po sila, no, naglalay down talaga sila dun sa ano ba tagal ng pastures, pastulan o dun sa kung saan sila ay kumakain at nagpapahinga. Ngayon, doon po sa sinabi ko kanina, no, nung pinag-aralan ko yung tungkol sa mga tupa, yung pagsi-shepherd. Ang sabi po doon sa yung nagsulat na nag-aalaga ng mga tupa, isa po sa mga signs na ang tupa ay healthy ay pag kumakain po sila po ay naglalay down, talagang dumadapa sila doon sa pastulan. At yun naman pong may mga tupa na nakikita niya na yung lagi nakatayo, hindi mapakali, parang roam ng roam, gala ng gala. Yun naman daw yung mga tupa na may problema o maaaring may sakit. So, nakita niyo po, no? Ang sabi rito, He makes me lie down. So, nakita natin na ang Diyos, ang sabi ni David sa kanyang salmo, ang Diyos mismo, siya ang nagbibigay ng kapahingahan sa kanya, ng comfort, ng peace. Kaya He makes. Nakita niyo po? He makes me lie down. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa kanya. Ang Diyos mismo yung gumagawa nun na siya magkaroon ng kapahingahan. So sabi rito, observe the text, He makes me. So David acknowledges that it is the Lord who graciously enables us to be in that condition. Yung pong restful and peaceful condition, ang Diyos po ang gumagawa nun sa buhay natin. Wala pong ibang bagay na makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan at kapayapaan kundi ang Diyos. Marahil niisip natin, ito pag nagkaroon ako ng ganitong bagay, nakamit ko yung ganitong posisyon, tingin ko makakapahinga na ako o basta mangyari lang sa akin to, tingin ko malaking kaluwagan sa akin to. Pero alam po natin na sa kabila ng paghahangad natin minsan ng mga ganon, lalo pa tayo naghahangad at hindi talaga siya nagdudulot ng tunay na kapahingahan, kasapatan o kapayapaan sa atin. Kasi nga, ang sinasabi rito sa ating pinag-aaralan, ang Diyos mismo ang naggumagawa at nagbibigay ng tunay na kapahingahan para sa atin. So sabi rito, this is the theology of His life. So nakita po natin, ito yung theology ng buhay ni David Ito yung kanyang pinangahawakan, yung theology niya na ang Diyos, siya ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Alam natin si David, no, sa kanyang buhay, antindi ng mga dinanas niya, no, hinahabol siya ng mga kalaban niya, gusto siyang patayin, andun yung bumagsak siya sa matinding kasalanan. So lahat ng sufferings at saka yung mga consequence ng mga sin ay naranasan ni David. Pero dito sa Psalms na ito, sinulat niya na ang Diyos ang nagbibigay sa kanya nung kapahingahan sa mga panahon naroon siya sa matinding distress. So basahin po natin yung Matthew 11:28-29 para makita rin natin kung ano yung sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kapahingahan. So sabi rito ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 11:28, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." So di ba po napakagandang pakinggan na sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan kayo sa pagsunod, sa pagtatrabaho nyo na kayo ay maging matuwid, no, sa pagsunod nyo ng mga batas na kung ano man, na sa tingin nyo sa sarili nyo, maliligtas yung sarili nyo, kayo na nagpapakahirap dyan. Lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito yung tunay na rest, no, na matatagpuan lang natin sa ating Panginoon Jesucristo kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya. "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." No? So mamaya po makikita po natin, no, na itong rest na ito, makikita natin ito ay naka-konekta po doon sa ating nakuha na kapayapaan nung tayo po ay na-reconcile sa ating Diyos. So mamaya po pag-aaralan natin yan. So nakita po natin, no, ngayon naman po,
Etong rest na ito, meron din mga warnings sa sinabi ang Diyos sa kanyang mga salita about dito sa rest na ito, no? Na kung tayo ay hindi magpapatuloy sa ating pananampalataya, no, hindi tayo makakapasok dito sa rest. Hindi natin makakamit itong tunay na rest. Kasi itong rest na nakatukoy dito sa sinasabi ni David, hindi lang ito yung rest sa kanyang mga distresses, sa kanyang dito sa physical. Tagus po ito hanggang dun po sa pangwalang hanggan. So ano pong sinabi ng warning sa aklat po ng Hebrews, Hebrews 3 verse 8, sabi po rito, "Do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness." No? Basahin ko po, ipagpatuloy ko, no? "Where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Pagating po rito sa 10, "Therefore I was provoked with that generation and said, they always go astray in their heart, as they have not known my ways." And then 11, "As I swore in my wrath, they shall not enter my rest." So nakita po natin yung warning ng Panginoon, no? Pag di tayo nagpatuloy, mga tao na nung unang panahon na hindi sila nagpatuloy, no? Hindi sila nakapasok dun sa rest ng Diyos, no? Sa verse 12, sabi rito, "Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God." No? And then verse 19, sabi, "So we see that they were unable to enter because of unbelief." So yun po yung main reason kung bakit hindi sila naka-enter ng rest, dahil po sa kawalan ng pananampalataya. Kaya marami pong warnings ang Biblia na dapat po siguraduhin talaga natin yung ating pananampalataya na ito ay tunay. Sapagkat kung hindi po natin gagawin yon, baka po tayo ay ma-deceive at tayo po ay hindi makapasok dun sa ultimate rest na alam natin na yun ay sa pagtatapos ng panahong ito na tayo ay makakapiling na natin ang ating Panginoon ng habang ng magpasawalang hanggan, no? Ultimately, the eternal rest where we will be forever with the Lord. So, dito po sa buhay natin, no, dahil nga nandito tayo sa makasalanan ng mundo, tayo mayroon pa ring indwelling sin. So, maraming pagkakataon na ang ating soul ay restless, no? 'Di ba? Ang tunay na Kristiyano, sabi daw, tuwing makakagawa tayo ng kasalanan, 'di ba, lungkot na lungkot tayo dahil nakagawa tayo ng kasalanan. So umiiyak tayo sa Panginoon. So yung ating souls napipighati. Pero balikan natin ito. Sinabi ni David dito, no? Ang Diyos ang siyang source nung kapahingahan na yun para sa ating mga kaluluwa na napipigati. Marahil merong mga nakasakit sa atin, o meron tayong mga bagay na tayo ay sobrang nalungkot, napigati, o sumama ang loob natin, no? Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Tunay na kapahingahan po ay makikita natin sa Panginoon. So yun po yung ating second pointer sa ating pong tinatalakay about dito sa Psalms 23 verse 1 to 3. Then punta naman po tayo sa ating panghuli at pangatlong pointers dito sa part 1 ng ating series sa Psalm 23. Ito po ay makikita po natin sa verses 2 to 3 ng Psalms 23. At ito ang ating pong point number 3 is God is the ultimate restorer of our souls. So nakita po natin, no, yung ating point number 1, ang Panginoon ang siyang nangunguna sa atin. At dahil ang Panginoon ang siyang nagro-rule sa atin bilang pastol, ay hindi tayo pababayaan o pagkukulangin ng Panginoon. At ang Panginoon din ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin sa tuwing tayo ay nakakaranas sa mga kapigatian. At ngayon naman, makikita natin na ang Diyos, siya ang patuloy na nagre-restore sa ating mga kaluluwa. Ano po ba yung restoration na sinabi rito? Yung restoration na, sino po ba sa inyo rito yung yung may alam sa computer, no? 'Di ba pagka yung nagka-problema yung computer nyo, marami na siyang mga bug na tinatawag, yung nagloloko na. So meron pong feature ang computer na i-restore mo siya. Parang ibabalik mo siya sa dati niyang kondisyon na siya ay bago pa para mawala yung mga error o yung mga pagloloko. Ngayon, yung ginamit po rito sa verse 3, basahin ko lang po itong Psalms 23 verse 3, sabi rito, He restores my soul. Yung pong restore, yung word na restore na ginamit dito, yung po yung word na
shub, no? O sub, no? Nang ibig sabihin po nito ay means restoration, refresh, repair, or revival of the soul. No? Again, ito pong sinulat ni David, ito po ay metaphorically, no? Ginagamit niya itong mga bagay, no? Pinapahalin tulad niya, no? Hindi po talaga natin pwedeng i-treat ito na literal, no? Itong mga nababasa natin sa Psalms 23. So sabi rito, He restores my soul. Siya yung nagre-renew ng aking kaluluwa. Ngayon, paano po ba nangyayari ito? Sabi rito pa sa verse 2, He makes me lie down. Balikan po natin muli yung verse 2, no? He makes me lie down in green pastures. So, ano po ba yung green pastures? Ano yung gustong sabihin ni David nung ginamit niya yung green pastures, di ba? So, yung green pastures dito, yung word na naa, ang ibig sabihin nito, yung green pastures is habitation, house, or pleasant place. So, nakita natin kanina, no? Binibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan at inilalagay ka niya dun sa lugar o yung habitation mo, yung green pastures, na ikaw ay, yung feeling mo ay ikaw ay merong kang security, no? Ikaw ay merong talagang tunay na comfort. Yun po yung ibig sabihin ni David dito sa green pastures. Doon niya po inihahalin tulad dito sa kanyang salmo. So sabi kanina doon sa pinag-aralan natin, yung theology ni David na ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa Diyos. Ngayon naman po, David is now switching to the experiential o yung practical na part ng kanyang theology. Noong na nakikita niya na ang Diyos, no, siya ang nangunguna sa kanyang buhay, nakikita yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay bilang kanyang pastol. So sabi po rito ni Spurgeon, no, yung green pastures daw is, ito yung experience or active reality ng Christian life ni David. So, pag sinabi pong Christian life, no, nakapartikular po tayo sa spiritual na aspeto. Hindi, itong green pastures po, hindi po ito yung physical lang na magpo-provide sa atin ng mga pagkain natin, ng ating damit, no? Pero most importantly, yung pag-sustain ng Panginoon spiritually, ito yung green pastures. Nasaan makukuha ito ng mga Kristiyano? Saan tayo kukuha ng pagkain natin para sa ating kaluluwa? Itong mga green pastures para sa ating kaluluwa, saan natin po ito makukuha? Alam po natin, galing ito sa Diyos, pero saan po natin makukuha ito? Diba? Wala pong iba kundi sa salita ng Diyos. So yung green pastures po dito, ito po yung scriptures, ito yung salita ng Diyos. Ito po yung mga pag-aaral na naririnig natin sa pulpitong ito na nagpapakain ng ating kaluluwa. Yung po yung mga green pastures. Kaya sabi rito, He makes me lie down in green pastures. So dito rin tayo nakakakuha talaga ng tunay na comfort at napapakain yung kaluluwa natin sa salita ng Diyos, di ba? So sabi rito, God is not only the source and sustainer of our physical life, but more importantly, our spiritual life. Diba po? Diba? Hindi lamang yung physical na katawan natin ang kailangan manorish. Most importantly, yung ating spiritual na katawan. Ano pong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang pagtuturo tungkol doon? Matthew 4, verse 4. Basahin ko po. Pakinggan nyo na lamang po. Sabi ng Panginoong Hesus, but He answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, nakita po natin, no? Tinuturo po ng Panginoon Hesus sa atin, no? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yung po yung nagpapakain sa kaluluwa natin, yung every word that comes from the mouth of God, at yung po ay isinulat na, natapos na, nakumpleto na dito po sa ating Biblia o sa Scriptures, na sa pagpapatuloy ng buhay natin dito ay ang Diyos patuloy na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang mga salita sa pagkilos ng Santong Espiritu. So doon po kumakain yung ating kaluluwa. No, dito po natin kinukuha yung nourishment ng ating kaluluwa, yung green pastures dito, ito po yung salita ng Diyos. So mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos kasi hindi ka manonorish yung iyong spiritual. At nakakalungkot isipin na ikaw ay hindi mo na kukuha yung kasapatan na dapat sana ay
ikaw ay ninanamnam mo ito gaya ng mga tupa na nasa green pasture sila, na relax sila, ninanamnam mo yung pagkain ng kaluluwa mo. So, nakakalungkot kung hindi ito yung nangyayari sa ating buhay. Kaya, dapat po tayong lalong lumapit sa Panginoon, tulungan niya tayo, na makita natin talaga yung tunay na kasapatan sa kanyang mga salita kapag tayo nakikinig o tayo ay nagme-meditate ng kanyang mga salita. So, yun po yung sinabi dito, no? The scriptures is where we find the green pastures to feed our soul. Ito, sabi pa ni Spurgeon, what are these green pastures? But the scriptures of truth, no? Ito pong Biblia, no? Ang salita ng Diyos, ito po ay katotohanan, no? Always fresh, always rich, and never exhausted. Di ba po napakaganda yung green pastures dito, no? Always green, always fresh, no? Always rich, at hindi ito nauubos, never exhausted. So yun po yung green pastures dito na pinapakita dito sa Psalms 23. Na dapat po, ang maging resolve nito sa ating buhay, lalo nating pagyamanin yung pag-aaral natin ng kanyang salita dahil dito po talaga kakain yung ating kaluluwa. Dito tayo magkakaroon ng kasapatan ng ating kaluluwa. So yun po, no? And then, ano sabi rito? Ano naman po yung yun po yung source, no? Kung paano tayo nare-refresh, nare-restore, no? 'Di ba sabi rito, He restores my soul, sabi sa verse 3. Ang source po noon ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So nakita po natin. And then next subpoint po natin, the means of restoration. Paano ba tayo nire-restore ng Panginoon? Ano yung means? Ano yung ginagamit ng Diyos para tayo ma-restore? So nakita natin yung source, yung kanyang mga salita. Tingnan naman po natin yung means. So sabi pa rin dito sa verse 2b, He leads me beside still waters. No? He leads me beside still waters, verse 2b ng Psalms 23. So sabi po rito, this is how David figuratively describes how God feeds his soul. So paano ro pinapakain? By leading him in still waters. So ano po yung still waters dito? Doon sa Psalms 23. Ano po yung ibig sabihin ng still waters? Yung still waters po dito ay sinabi rin po ito ni MacArthur, no? And ni Spurgeon din sa ating pag-aaral. Sila po yung mga ginamit nating mga resources nung pine-prepare po natin itong ating material. Ito po yung illumination ng banal na espiritu, no? Sabi rito, still waters. Di ba po alam niyo po na ang tubig kapag mababaw, di ba po maingay? Alam niyo po ba yon? Yung pong ako po kasi hindi ako nakaranas na mabuhay sa probinsya na merong ilog, pero base po sa kwento sa akin ng mga nakakatanda sa akin, pag daw malalim ang tubig, tahimik. Pero pag mababaw ang tubig, maingay. At alam natin na pag tahimik ang tubig, di ba? Talagang yung tinatawag na still waters, talagang napakatahimik, ng flow nung tubig na yon. So, ito pong still waters, gaya ng banal na espiritu, no? Ito yung nag-i-illuminate nung kanya mga salita kapag kumakain yung ating kaluluwa. So kapag tayo kumakain sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa kanya pag-meditate, yung Holy Spirit, siya yung nagpapakain sa atin, siya yung naglalapat nito sa atin. No, kaya sabi rito, He leads me beside still waters. Nililid po tayo ng Holy Spirit, nililid tayo ng Panginoon na maintindihan natin yung kanyang mga salita. Kaya po sabi ni David ito, He leads me beside still waters, no? So sabi rito, our souls are being fed from God's Word through the illumination of the Holy Spirit. Like waters, it cleanses and refreshes our souls. So nakita po nyo yung paano ginamit ni David yung tubig, no? Kasi sabi niya rito, He restores my soul, eh. Yung soul yung pinag-uusapan, hindi lang yung physical, eh, but also yung spiritual aspect ang mas mahalaga. So sabi pa rito, notice how David described it, still waters. So still waters run deep, kagaya ng sinabi po natin, and so it is silent and denotes peaceful notes. Kaya nga po ang banal na espiritu, di ba? Sinabi rin, makikita natin sa Colossians 3:15, the peace of Christ, di ba? Sabi rito, which refers to both the call of God to salvation and the consequent peace with Him. Ito yung sinasabi ko po kanina na makikita natin na nagkaroon tayo ng tunay na peace
Nung tayo ay na-reconcile sa ating Panginoon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos through faith sa kanyang anak na si Jesus na siyang naging kahalili natin, nagbayad, no? Yung ating kaparusahan na tayo ay kaaway ng Diyos, galit ang Diyos sa atin at yung kanyang wrath ay nasa ilalim tayo ng kanyang galit na kahit anong oras ay pwedeng bumagsak sa atin, yun ay tinatawag na inapis nung ginawang atonement ni Christ o yung kanyang ginawang sacrifice. Meron pong theological term doon, nakalimutan ko na po, pero yun po yung parang inapis niya yung galit ng Diyos at ngayon tayo ay na-reconcile kay Christ, sa Diyos through Christ, meron tayong tunay na kapayapaan. And then, alam natin, no? Ang sabi sa atin na sa Galatians 5:22, the Holy Spirit is the giver of peace and He dispenses it as a gift. Makita natin sa Galatians 5:22, no? So, nakita po natin, no? Yung peace na nagmumula sa Diyos, saan natin nakukuha yon? Sa Kanya. Pero paano nilalapat yon? Through the work of the Holy Spirit kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng ating Diyos. At nare-restore, nare-refresh yung ating kaluluwa sa tuwing tayo ay magbubulay-bulay ng Kanya mga salita. O, sabi naman po rito sa John 16:14, di ba? Ang sabi ng Panginoong Hesus dito, no? Na ang Holy Spirit, no? Siya yung talaga naglalagay nito sa atin. John 16 verse 14, sabi rito, He will glorify me. So yung He po dito ay yung Holy Spirit, no? He will glorify me for He will take what is mine and declare it to you. So yung Holy Spirit po yung magde-declare sa atin. Siya yung magtuturo sa atin, no? All that the Father has is mine, therefore I said that He, Holy Spirit again, will take what is mine and declare it to you. Alam natin ang Holy Spirit, He is the third person of the Trinity, di ba po? So, person po siya, no? Nang kasama siya doon sa person ng Godhead. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus dito, siya yung magde-declare nito sa inyo. So, yun po, no, nakita natin, no, kumakain yung ating kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ang nagpapakain sa atin ito o yung naglalapat sa atin ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. So, naintindihan po ba natin yung sinabi rito ni David na He leads me beside still waters, no? So, sabi rito, Hebrews 13:20, the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep. Nakita niyo po, pati sa Hebrews, konektado itong sinasabi ni David sa Psalms 23. Nandito yung God of peace, tapos the great shepherd of the sheep. So, sabi rito, by the blood of the eternal covenant, no? Ano pa sinabi? Romans 8:11, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead, no? Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. Yun po yung banal na Espiritu. He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So nakita niyo po yung Holy Spirit, yung kanyang pagmi-minister sa atin, no? Nagbibigay siya ng peace, nagno-nourish siya sa atin, yung ating spiritual na buhay, no? Dahil siya yung nagbigay nga ng buhay para mag-resurrect ang Panginoong Hesus, no? So nakita po natin yung kung paano tayo nire-restore ng banal na Espiritu. So ano pa sabi ni Spurgeon? When the soul grows sorrowful, He revives it. When it is sinful, He sanctifies it. When it is weak, He strengthens it. He does it. Kaya sabi, He leads. He leads me beside still water. So, ang Diyos, no? Siya ang nagsasanctify sa atin. Siya ang nagpapatawad sa atin, no? Siyempre, pag tayo nga may kasalanan, di ba, pigating-pigati yung ating kaluluwa, eh. Siya ang nagpapatibay sa atin na magpatuloy sa pananampalataya. Siya ang gumagawa. Kaya sabi, He leads me beside still waters. Ang Diyos mismo ang nagli-lead sa isang mananampalataya, no? So, yun po. At para naman po sa ating panghuling subpoint, no, dito na po magtatapos yung ating part 1 ng ating series sa Psalms 23. Ito po yung panghuli at pangatlong subpoint under pointers number 3 natin. The effect of restoration. So sabi rito, basahin ko lang po yung verse 3 again, no? He restores my soul, He leads me in paths of righteousness for His name's sake.
Di ba po? Napakaganda pakinggan. He restores my soul. He leads me. Again, nandun na naman yung word na lead. No? He leads me in paths of righteousness for His name's sake. So nakita natin, no, ang Diyos nire-restore tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, sa pagkilos ng Santong Espiritu. Ngayon makikita naman natin, anong ngayon yung epekto nito sa buhay natin? Yung ginagawa ng Diyos na to, anong epekto sa buhay mo? So sabi rito ni David, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness. Ano po ba yung sinabi rito ni David na in paths of righteousness? So sabi rito, this is how David describes his walk with God, his Christian life. God is the one who leads him to a sanctified life. Kasi sabi rito, paths of righteousness, no? So nakita natin dito, no, ang Diyos, no, sa Kanya lahat galing at Siya rin ang naglalapat sa atin at Siya rin ang gumagawa sa atin para ipamuhay natin itong buhay na binago ng Diyos, yung sanctified life na tinatawag. Kaya noon pa lang alam na ni David no? Wala pa yung New Testament, pero yung theology ni David, walang pinagkaiba sa theology natin ng theology ng New Testament, di ba po? Na yung sanctification yun ay gawa ng Panginoon, and yet yun din ay kilos o ginagawa rin ng isang mananampalataya bilang pagtugon niya doon sa kilos ng Panginoon. Kaya dalawa po ito Hindi po pwedeng sabihin lang natin na ihintay lang natin, Lord, pabanalin niyo ako. Pero wala doon yung Bible reading, wala doon yung pag-attend sa church, wala doon yung pagsusumikap na maintindihan at ipamuhay ang mga tinuturo ng Biblia. So, wala pong tunay na sanctification. No? Pagka gano'n lang, Lord, pabanalin niyo po ako. Pero ayaw mong umalis sa kasalanan mo. Niyayakap mo pa rin yung kasalanan mo, hindi mo kayang iwanan. So, hindi yun ang sanctified life. Ngayon, balik po tayo dito sa ating verse, no? Sa verse 3. He leads me in paths of righteousness. So, ang Diyos ang naglilid, no? So, tingnan po natin yung mga verses na magsusupport dyan. Punta tayo sa Psalms 85, verse 3. So, Psalms chapter 85, verse 3. Ano po sabi dito? You withdrew all your wrath. No? Sorry po, hindi pala verse 3, sorry. Verse 13. Righteousness will go before him and make his footsteps away. No? Ibig sabihin, isang daan. Hindi away na nag-away o yung umalis, no? He and make his footsteps a way. So, sabi daw, righteousness will go before him. So, kung paano po tayo nililid ng banal na espiritu, no? Yung epekto sa ating buhay, no? Meron po tayong kabanalan o meron tayong righteousness. Anong sabi sa Proverbs 4, verse 11? Ano po sabi rito? I have taught you the way of wisdom. I have led you in the paths of uprightness. No? I have led you. So, ang Diyos ang kumikilos, ang nangunguna para sa ating sanctification. No? Yung paths of uprightness. Sa Proverbs pa rin, chapter 8, verse 20. Ano pong sabi rito? Proverbs chapter 8, verse 20. I walk in the way of righteousness, in the paths of justice. So nakita po natin yung isang side, no? Ang Diyos, kinikilos niya tayo, sinasanctify niya tayo, pero tayo, lumalakad din tayo. So hindi pwedeng paralyzed ka o baldado ka. Kailangan lumalakad ka sa kabanalan. Sabi rito I walk in the way of righteousness, in the paths of justice. So hindi lang tayo pray ng pray, pero hindi natin binabago yung sarili natin. I mean, wala tayong ginagawa sa part natin na sumunod sa mga kalooban ng Panginoon. Tamad tayo sa pag-aaral ng Kanyang mga salita. No? Hindi po yun. Kasi sinabi rito, I walk in the way of righteousness, in the paths of justice. Siya mismo yung sumulat ito nung sa Proverbs lumalakad siya. No? Ano pa? Sabi rito, sa 2 Peter 1:3, no? Ang ganda po nito, itong verse na to. Sabi rito, God by His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Nakita niyo po, no? Ipinagkaloob na ng Diyos sa atin lahat, no? Nasa atin na, ibinigay na niya sa atin. Kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, tayo ay naging anak ng Diyos, no? Nakabilang tayo sa Kanyang pamilya. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kailangan natin para sa pamumuhay ng may kabanalan o yung godliness, yung sanctification, no?
through the knowledge of Him. No? Nung narinig natin yung gospel, at tayo ay sumampalataya sa pagkilos ng Santong Espiritu na yung ating puso na lumalaban sa Panginoon, patuloy na lumalayo sa Diyos, na nagre-rebelde sa Diyos, ay sa Kanyang biyaya ay binago niya at tayo ay nakita natin sa sarili natin na wala tayong ibang pag-asa kundi ang Panginoon. Yumakap tayo sa Kanya, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa pananampalataya. No? Yun po yun, no? Pinagkalob sa atin. 2 Peter chapter 1 verse 3. So, napakaganda po, no? Nakita natin dito, sabi, He leads me in paths of righteousness. Ang Diyos po ang gumagawa nun sa buhay natin. At tayo po ay bilang tugon natin doon sa biyaya ng Diyos, lumalakad tayo ng may kabanalan. And then ito po, sa pagtatapos, no? Sa verse 3 pa rin po, yung verse 3b, sabi rito, part ng verse 3b, no? O siguro, verse 3c or verse 3b, for His name's sake. So sabi, He leads me in paths of righteousness. Bakit? For His name's sake. Nakita niyo po, no, yung kilos ng banal na Espiritu na tayo pinababanal at yung ating paglakad bilang Kristiyano sa kabanalan, eh, ang ultimate goal po nun ay mapapurihan ng Panginoon. So, sa Panginoon pa rin talaga lahat. Walang glory na talagang kukuhanin natin. Kasi sabi rito He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Para sa pangalan niya, para sa kapurihan ng pangalan niya. No? So sabi rito, for His name's sake. Sabi po rito sa Westminster Shorter Catechism question number 35. So, alam niyo po, no, part po ng ating pag-aaral, no, nagbabasa rin tayo ng mga creeds, no? Yung Westminster Shorter Catechism, napakaganda po nito. Yung Shorter Catechism, no, pwede po kayo mag-install nito sa mga cellphone nyo, sa mga tablet nyo. Meron pong app na ganito. So sabi po rito, Westminster Shorter Catechism question 35, what is sanctification? Answer, sanctification is the work of God's free grace whereby we are renewed in the whole man after the image of God, and are enabled more and more to die unto sin and live unto righteousness. So nakita po natin kung ano rin sanctification, no? Sabi rito, live unto righteousness. So, basahin ko lang po itong Romans chapter 6 verse 4. Yung live unto righteousness, sinasabi dito ng Westminster Shorter Catechism. Sabi rito, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. So nakita po natin, no? Walk in newness of life. Binago na po tayo, no? Dati tayo ay alipin ng kasalanan, ngayon pinalaya na tayo doon, no? Tayo namatay na sa kasalanan, buried therefore with Him, no, by baptism into death. No, tapos nung tayo ay nag-resurrect kasama ni Christ spiritually, no, is lumalakad na tayo ng newness of life o ng may kabanalan, no? So nakita natin po, no, yung sanctification ay gawa ng Diyos at para sa Kanyang kapurihan. Ano pa sinabi? Hebrews 13:21. That which is pleasing in His sight. Basahin nga po natin yung Hebrews 13:21. Napakaganda rin pong basahin natin yun kasi mismo sinabi doon, direkta pleasing in His sight So sabi rito, Hebrews 13:21, equip you with everything good, that you may do His will. Ano po yung will ng Panginoon sa ating buhay? Di ba po lumakad tayo ng may kabanalan, yung sanctification natin? Yun ang will ng Diyos sa atin, no? So sabi rito, equip you with everything good, that you may do His will, working in us. So ang Diyos po ang gumagawa nun para sa atin. At tayo rin ay siyempre lumalakad din ng actually na talagang experientially yung buhay Kristiyano ay ginagawa natin, no? Working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. No? Pleasing in His sight. For His name's sake. Kapurihan, kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So nakita po natin na kapag tayo po ay lumalakad, automatic po, talagang nalulugod ang Diyos sa atin. Nagbibigay ito ng kapurihan sa Panginoon. No?
Kapag tayo ay nakikita ng ating mga kapatid, no? Ginagawa natin yung kabutihan sa ating mga kapatid kahit sa mga tao na hindi mananampalataya, na hindi natin kapatid sa pananampalataya. Di ba nagpapasalamat sila? Especially yung ating mga kapatid, salamat Panginoon. Di ba? Salamat, purihin kayo Panginoon sa buhay ni brother ganito o ni sister ganito. So pag po nagpapasalamat ang isang tao dahil sa kabutihan na kanyang nangyari sa kanya, nagbibigay yun ng glory sa Panginoon. Siyang napapupurihan. Kaya po pag tayo gumagawa ng mabuti at marami tayong natutulungan, lalo pong dumadami yung nagpapasalamat sa Panginoon, lalo siyang nag-glorify. Lalo siyang nabibigyan ng papuri. So yun po yun. So yung ginagawa nating kabutihan, hindi po yung para maging katanggap tayo sa Panginoon, kung hindi, para magbigay ng glory sa Panginoon na alam natin, ang Panginoon ang gumagawa sa atin ito. Dahil kahit anong gawin natin, hindi natin kayang gawing matuwid yung sarili natin sa harap ng Panginoon dahil yung katuwiran lamang ni Kristo ang tatanggapin ng Panginoon at yun ay binigay na sa atin, ibinilang na sa atin, no? Nung tayo ay sumampalataya sa Kanyang anak. So yun po yung katotohanan na nakita natin doon. So yun po, no? Verses 1 to 3 na ating tinutukan text, nakita natin yung ang Panginoon bilang pastol, bilang shepherd, no? Nangunguna sa ating buhay, particularly sa buhay ni David, ngayon naman sa atin ngayon na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Nakita natin na ang Diyos, siya ang pinagmumula ng tunay na kapahingahan sa ating mga kapigatian. At nakita rin natin na ang Diyos ang patuloy na nagsusustain sa atin o nagre-restore doon sa ating kaluluwa. Sa tuwing tayo ay bumabagsak sa kasalanan, sa tuwing tayo ay napipigati sa mga suffering sa mundong ito, sa Diyos lahat po ang papuri eh. So sabi po rito, sa bilang ating lessons or application ng ating tinalakay ngayong hapon, God in the person of our Lord Jesus Christ is the great shepherd of the sheep. Yung nga po, binasa natin kanina, Hebrews 13:20. He rules, guides, feeds, and protects us. But more than that, He lays down His life for the sheep. John 10, verse 11. No? The true shepherd lays down His life for the sheep. Ba, alam niyo po ba yun? No? Balik-balikan natin yung ebanghelyo. No? Ipamuhay po natin lagi ebanghelyo na ang Panginoong Diyos ay namatay para sa atin. No? Hindi po tayong pwedeng magpatuloy sa buhay Kristiyano na nawawala po yung gospel. Nakakalungkot nga po pag naririnig ko gospel na naman yung preaching, pang beginner yan. Hindi po. Ang gospel po, hindi po ito pang beginner. Ito po yung buhay natin bilang Kristiyano. Hindi po ito mababaw na theology yung gospel. Wala pong katapusan ng lalim nito. Dito po tayo nagpapatuloy sa ebanghelyo ng Panginoon. Kaya wag po nating baliwalain to. Na tuwing marinig natin, nanampalataya kay Kristo, nagsisi sa kasalanan, ay patuloy po yun bilang Kristiyano. Patuloy po natin ginagawa yun. Hindi lamang po kailangan natin matutunan yung mga ibang doctrine na election, predestination, yung mga ibang pang malalalim na doctrine. Lagi po itong gospel na hindi po ito nawawala sa isang tunay na Kristiyano. So ngayon po, ang hamon ko dito sa hapong ito, sa mga nandito po ngayon na nakikinig, no? Kayo po ba ay, nandun na po ba kayo sa sheepfold ni Kristo? Kayo po ba ay sheep? Kabilang na ba kayo sa sheep ni Christ na kanyang nirurule, na kanyang ginaguide, na kanyang nire-restore, na kanyang ninonorish, na kanyang binibigyan ng kapayapaan? No? Diba? Kasi sabi po rito, John 10:4, the sheep follows, the sheep obeys, the sheep hears my voice, no? Sabi sa John chapter 10 po yun. The sheep loves and trusts Jesus or trust Him. So kayo po ba ay meron ng tunay na relasyon kay Kristo bilang inyong great shepherd ng inyong buhay? So, again, ako po ay nagpi-plead sa inyo ngayon, no? Na kung kayo ay wala pang tunay na relasyon sa Panginoong Hesus, no? Ito na po ang araw, no? Wag na po nating ipagpaliban, 'di ba sabi, today is the day of salvation, no? Ito po ay makakamit lamang natin dahil sa habag ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa kanya anak na Jesucristo. No? John 14:6, I am the way, the truth and the life. No one can enter through me, 'di ba? Or enter or
go to the Father except through me. Sabi ng Panginoong Jesucristo. So, dun po ako magtatapos, no? Nandun na po ba kayo? Kayo po ba ay sheep ng ating Panginoong Hesus? Kung hindi pa po, no? Hingin po natin yung habag ng Panginoon, no? Lagi po ito naririnig natin sa pulpit na ito, no? Hingin natin yung habag ng Panginoon. Kung tayo ay walang gagawin, ibig sabihin kung babaliwalay natin ito, hindi ko ibig sabihin na ang salvation gawa natin, ha? Pero kung babaliwalay natin itong invitation sa atin ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Jesus, hindi po tayo maliligtas. Kung patuloy po natin itong babaliwalayin. At yun po ay sign ng unbelief, ng pagkamatigas ng puso, hardness of the heart. At alam naman po natin yung kinatawag na kasalanan, yung unpardonable sin, o yung walang kapatarong kasalanan ay ano po yung sinabi ni Jesus sa kanya pangaral? Blasphemy of the Holy Spirit. At ano po yung blasphemy of the Holy Spirit? Yung po yung patuloy na pagtigas ng puso. Naririnig mo na ito yung kailangan mo. Nangungusap na sa yung Holy Spirit pero pilit mong pinipigilan. Ayaw mong buksan, ayaw mong pakinggan yung sinasabi na kaligtasan na ini-offer sa iyo ng Diyos. At hanggang sa ikaw ay wala na yung time o yung window na ibinigay sa iyo ng Diyos, natapos na. So kahindik-hindik po na kaparusahan na naghihintay sa iyo kapag yun po ang nangyari sa ating buhay. Yun po yung matinding warning. And sa kabila po ng warning na yun, ito po yung ating pleading, no? Na lumapit ka kay Kristo habang ikaw ay may lakas pa, habang ikaw ay buhay pa, sapagkat siya ang tunay na shepherd, siya ang tunay na kapayapaan ng ating mga kaluluwa at siyang magsusustain sa atin sa buhay na ito magpasawalang hanggan. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpupuri sa iyo sa hapong ito. Papasalamat kami at nagpapakumbaba, Panginoon, tunay nga po inyong mga salita. Kahit anong ilang beses namin itong pag-aralan ay hindi namin kayang ipunin lahat ang mga katotohanan at ang mayayamang katotohanan na naririto. Sa tuwing kami mag-aaral nito ay patuloy na nadadagdagan yung aming kaalaman tungkol sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya. Hindi po ito nagtatapos, Panginoon. Lagi po itong bago, Panginoon, dahil sa inyong pagnuri sa amin bilang aming pastol, Panginoon. Kaya salamat po sa mga katotohanan na aming narinig. At gaya po ng aming panalangin, nawa ay patuloy niyong ilapat ito sa aming mga puso. Patuloy na tulungan kami nito at patibayin hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. At ganyan din po ang mga naririto na aming mga kamag-anak, kaibigan, mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa inyo. Kayo po nakababatid ng laman o kalagayan ng puso ng bawat isa. Nawa ay habagan nyo sila, Panginoon. Makita nila ang kanilang sarili na wala silang tunay na pag-asa kundi ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ginawang substitutionary atonement, ang kanyang buhay, ang kanyang pagkamatay at ang pagkabuhay niyang muli, ang tanging daan upang sila ay maligtas, na magkaroon silang tunay na reconciliation sa inyo, sapagkat tunay na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesucristo lamang. Kaya tulungan niyo po sila, Ama. Purihin kayo, Panginoon Diyos, sa hapong ito. Sa inyo po ang lahat ng papurit, pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.